sa inyong lahat. Magandang araw sa aking puso. Ako nga pala si Binibining Lailani Nyoles. Ako naman po si Christy Vasco. Ako naman si Denver Navarro. At aming iprepresenta ngayon ang aming ginawang pananaliksik na may pinamagatang ang teknolohiya at wikang Pilipino. Isang pag-aaral sa impact ito sa mga mag-aaral ng Information Technology ng Eastern Visayas State University. Introduksyon. Ayon kina Barlahan at Javier 2020, ang teknolohiya ay isang mahalagang salik sa pag-unlad ng modernong lipunan na naghahatid ng malawak na pagbabago sa iba't ibang aspeto ng buhay, partikular na sa larangan ng edukasyon. Sa konteksto ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas, ang integrasyon ng teknolohiya sa proseso ng pagkatuto ay naging isang pangunahing bahagi lalo na sa mga institusyong pang-edukasyon tulad ng Eastern Visayas State University. Ngunit sa kabila ng positibong epekto nito, kinakailangan bigyang pansin ang mga hamon na kaakibat ng paggamit ng teknolohiya, partikular na sa implikasyon nito sa paggamit at pagpapaunlad ng wikang Filipino sa mga teknolohikal na plataporma. Kung kaya't, ang pag-aaral na ito ay naglalayong tuklasin ang mga epekto ng teknolohikal sa paggamit at pag-unlad ng wikang Filipino sa mga mag-aaral ng Eastern Visayas State University. Binibigyang diin nito ang impluwensya ng teknolohiya sa komunikasyon, edukasyon, pagsasalin at paglikha sa wikang Filipino. Susuriin ng mga mananaliksik ang salik na nakakaapekto sa paggamit ng wikang Filipino sa online na pakikipag-ugnayan at iba't ibang teknolohikal na aplikasyon. Inaasahan din na ang mga resulta ay makakapagbigay ng mahalagang impormasyon para sa pagbuo ng estratehiya na naglalayong mapangalagaan at mapaunlad ang wikang Filipino, kasama na ang mga rekomendasyon para sa guro, mag-aaral at mga tagapangasiwa ng paaralan upang mas epektibong magamit ang teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto. Sa pagpili ng paksa, ang pag-aaral sa impact ng teknolohiya sa pag-unlad at paggamit ng wikang Pilipino ay napili ang tatlong aspeto. Ito ay ang komunikasyon, edukasyon, pagsasalin at paglikha. Komunikasyon. Ang teknolohiya ay nagpapalawak at nagpapabilis ng komunikasyon sa pamamagitan ng platform tulad ng social media at instant messaging applications na nagbibigay daan sa agarang pagbabahagi ng impormasyon at ideya. Ang pagiging madaliang ito ay nagpapahusay sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga individual at grupo, anuman ang kanilang pisikal na lokasyon. Sa susunod ay ang edukasyon. Ang teknolohiya ay nagbibigay ng agarang akses sa impormasyon at mga mapagkukunan ng pag-aaral na nagpapadali sa proseso ng pagkatuto. Ang isang simpleng paghanap sa internet ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng akses sa mas malawak na kaalaman, habang ang pag-usbong ng artificial intelligence o AI ay nag-aalok ng mga makabagong tool at paraan upang mapahusay pa ang proseso ng pag-aaral. Ang AI ay nagsisilbing isang epektibong pantulong at pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mga konsepto. Panghuli ay ang pagsasalin at paglikha. Ang paglaganap ng teknolohiya ay nagpapadali sa pagsasalin ng mga banyagang teksto sa pamamagitan ng mga automated translation tools at software. Bukod dito, nagbibigay ito ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na manunulat na maipamahagi at maipakita ang kanilang mga likha sa mas isang malawak na madla sa pamamagitan ng online platforms. Ang mga digital landscape ay nagbubukas ng mga bagong pinto para sa pagbabahagi ng kaalaman at pagpapalaganap ng panitikan. Pagpapahayag ng suliranin. Una, ano ang antas ng paggamit ng teknolohiya ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral? Pangalawa, paano naapektuhan ng teknolohiya ang kanilang kasanayan sa paggamit at pag-unawa sa wikang Filipino? At pangatlo naman, ano ang pananaw ng mga estudyante ukol sa kahalagahan ng wikang Filipino sa kanilang paggamit ng teknolohiya? Layunin ng pag-aaral. Una, tukuyin ang antas ng paggamit ng teknolohiya ng mga estudyante.
kung paano ginagamit at gaano ginagamit ang teknolohiya sa pag-aaral. Pangalawa, suriin ang epekto ng teknolohiya sa kasanayan ng mga estudyante sa wikang Filipino, kasanayan sa pagsasalita, pagsulat at pag-unawa. Pangatlo, suriin ang pananaw ng mga estudyante. Kumuha ng mga opinyon tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa mga teknolohikal na mga plataporma. Narito naman ang metodolohiya. Una ay ang pangangalap ng datos. Ang pananaliksik na ito ay gagamitan ng mga mananaliksik ng kwantitatibong deskriptibong pamamaraan sa pamamagitan ng survey technique para sa pangangalap ng datos katulad ng interviews at document analysis. Ito ay ayon kay Criswell 2013 at Glasny taong 2010 upang malaman ng mananaliksik ang impact ng teknolohiya sa mga estudyante sa paggamit at pag-unlad ng wikang Filipino sa mga mag-aaral ng information technology sa EVSU. Sunod naman ay ang disenyo ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay gagamitan ng survey technique sa pamamagitan ng Google Form at purposive sampling naman para sa pagpili ng magiging kalahok na pagkukuhaan ng mga datos. At ito ay binubuo ng 20 hanggang sa 30 na mga mag-aaral ng information technology sa EVSU. Panghuli naman sa metodolohiya ay ang instrumento ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay gagamitan ng Likert scale type na kung saan dito aalamin ng mga mananaliksik ang bawat opinyon ng mga respondents at ito ay binubuo ng isang pahayag na sinusundan naman ng sagot. Pipiliin ng mga respondents ang option na lubos na sumasang-ayon or LS, sumasang-ayon S, hindi sumasang-ayon o HS at lubos na hindi sumasang-ayon o LNHS. Resulta at diskusyon. Sa pamamagitan ng isang survey na isinagawa gamit ang Google Forms, nakakuha ang mga mananaliksik ng 28 na mag-aaral ng information technology bilang mga kalahok sa pag-aaral. Lumabas sa pag-aaral na mataas ang antas ng paggamit ng wikang Filipino sa pakikipag-usap sa mga digital na plataporma. Mataas din ang pagsang-ayon ng mga estudyante na mahalaga ang wikang Filipino sa mga online na usapin sa IT at mas naiintindihan nila ang kanilang kausap kapag gumagamit ng wikang Filipino. Naging mataas ang pagsang-ayon ng mga estudyante na nakatulong ang teknolohiya sa kanilang kasanayan sa wikang Filipino at sumasang-ayon sila na gamitin ng Filipino bilang formal na komunikasyon sa kurso ng IT. Sa kabuuan, nagpapakita ang mga resulta ng survey sa ang positibong epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng mga estudyante ng information technology sa EVSU. Makikita ang kanilang positibong pananaw at ang positibong epekto nito sa kanilang kasanayan sa wikang Filipino. Epekto ng teknolohiya sa edukasyon. Base sa survey, lumabas na mataas ang pagsang-ayon ng mga estudyante ng information technology sa paggamit ng artificial intelligence o AI sa kanilang pag-aaral para sa pagkuha ng karagdagan impormasyon na nagresulta bilang epektibong pantulong sa pag-aaral. Lumabas naman sa resulta ng survey na medium lamang ang mga estudyante na nahihirapan na unawain ang konsepto o materyales na nakasulat sa Filipino na nangangahulugan na sanay o gamay nila ang wikang Filipino. Kung kaya't mataas ang naging resulta ng pagsang-ayon ng mga estudyante na gamitin ang Filipino bilang wikang panturo sa kurso ng Information Technology. Sa mga naging resulta, makikita ang positibong impact ng teknolohiya sa edukasyon sa mga estudyante ng Information Technology sa Eastern Visayas State University. Nalaman din ang pagsang-ayon nila na gamitin ang wikang Filipino sa edukasyon. Epekto ng teknolohiya sa pagsasalin at paglikha. Pati sa resulta ng Talahanayan 3 ng isinagawang survey, napag-alaman na mataas ang pagsang-ayon ng mga estudyante ng Information Technology sa kahalagahan ng wikang Filipino sa paggawa at paggamit nito sa mga digital na proyekto.
Sang-ayon din sila na mahirap ang pagsalin ng wikang Ingles patungong Filipino. Gayunpaman, medium lamang o katamtaman ang mga estudyante na gumagamit ng online tools upang magsalin ng mga technical na termino sa Filipino. Sa kabuuan, mataas ang pagsang-ayon nila sa pagpapalawak ng mga terminolohiyang technical sa Filipino. Ipinapakita ng survey ang positibong epekto ng teknolohiya sa pagsasalin at paglikha ng mga estudyante ng information technology sa Eastern Visayas State University. Konklusyon at rekomendasyon. Ang mga resulta sa pag-aaral na ito ay naghinuha na ang teknolohiya ay may napakahalagang epekto sa paggamit at pag-unlad ng wikang Filipino sa mga estudyante ng Information Technology sa Eastern Visayas State University. Bagaman may mga hamon, may mga positibong resulta rin na nagmumula sa paggamit ng teknolohiya. Masasabi na sa mga aspeto ng komunikasyon, edukasyon at pagsasalin at paglikha ay nagkaroon ng magandang impact ang teknolohiya sa wikang Filipino base sa mga estudyante ng Information Technology sa Eastern Visayas State University. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita rin ng pangangailangan na mas paigtingin ang paggamit ng wikang Filipino bilang komunikasyon sa klase ng Information Technology. Ang paggamit ng wikang Filipino bilang wikang panturo sa kurso ng Information Technology at ang paggamit ng wikang Filipino sa mga technical na konteksto upang mapanatili ang pagkakakilanlan at kultura ng mga Pilipino. Mula sa kinalabasang resulta ng pag-aaral, nabuo ang sumusunod na rekomendasyon. Ang pagbuo ng programang pang-edukasyon na nagtataguyod sa paggamit ng wikang Filipino sa teknolohiya. Programa na nakatuon sa tamang paggamit ng teknolohiya at wika sa pagkikipagtulungan ng mga guro, magulang at komunidad. Magkaroon ng bukas na opsyon sa paggamit ng wikang Filipino sa mga yugto ng klase o kurso sa Information Technology at ang pagsasagawa ng mga seminar at workshop upang iaangat ang kamalayan ng mga estudyante sa kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino at teknolohiya. Makapagsagawa pa sana ng mga kaugnay ng pananaliksik na hindi naging saklaw sa pag-aaral na ito, katulad ng iba pang epekto ng teknolohiya sa aspeto ng kultura o iba pa. Gayon din ang epekto ng paggamit ng wikang Filipino sa mga mag-aaral sa klase ng Information Technology. At panghuli, ang karagdagan o pagpapatuloy ng ibang mananaliksik ang pag-aaral na nauugnay sa pag-aaral na ito ay maaaring isagawa sa ibang mga aspeto upang may pagtibay pa ang mga kaalaman sa mga bagong resulta at mga update.